dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat sa umagang ito, sa buhay at kalakasan, sa gabay at patnubay ng bawat isa sa amin. Ama, patawad kung hindi kami naging kalugod-lugod sa iyo sa buong sanlinggo. Ikaw ang pumatnubay sa aming pananambahan sa oras nito. Ama, binabalik namin sa iyo ang walang samang pasasalamat at i-bless mo din, Ama, ang taong maghahayag sa iyo ng mga mayayamang salita at ganoon din, Ama, ang mga kapatiran namin, i-bless mo din, Ama, ang lahat na makikinig ng iyong banal na salita. Pinupuri ka namin, Ama, at binabalik sa iyo walang sawang pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sinasabi po sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So inaanyayahan po tayo ni Apostol Pablo na kung paano namuhay si Kristo, ganun din ang gawin natin. Gawin natin at sundin yung dakilang utos, yung Great Commandment, at gawin natin yung dakilang commission. Share the gospel. Dahil sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, matakot kayo sa Diyos, sundin niyo ang utos ko sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Awitin po natin, tumulad kay Jesus. John chapter 4 verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At sa awit po naman, chapter 34 verse 8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Pilitin po natin, anong tamis umibig ni Jesus? Awit po tayong lahat. Pag-ibig sa atin ang Ama.
ang nasasabi. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan po, Panginoon. Ulitin po natin, ibigin natin ang ating kapwa.
sa pagbasa ng salitan. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang-loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito kung saan kami muli nagkatipon-tipon dito sa inyong dako. Panginoon, salamat po sa unang bahagi ng aming gawain at salamat po sa aming mga natutunan bukod sa Sunday School. Dalangin namin, Panginoon, sa pagsapit po namin sa ikalawang bahagi ng gawain namin sa umagang itong pananambahan. Ang dalangin namin, Panginoon, ang lalaking ititindig po ninyo sa aming harapan ay nawa po ang bawat salitang mamutawi sa kanya, ang mga labi ay tanging sa inyo lamang po nanggaling. Bigyan niyo po siya ng inyong karunungan, puspusin niyo po siya ng inyong kaalaman upang maibahagi sa amin ang mga mensahe na aming magagamit sa aming pang-araw-araw na pananggalang sa sanglibutan. Panginoon, dalangin po namin na pagkalooban niyo po ng kapayapaan, kaayusan at katahimikan ang aming pananambahan hanggang sa makatapos po kami ng aming gawain. Ang mga kapatid namin, Panginoon, na wala pa sa dakong ito, dalangin namin, Panginoon, na sila po ay samahan ninyo tihatid at papagmadaliin niyo po sila upang sila po ay makasama namin sa pakikinig ng inyong mayayamang salita at yayin din po sa aming pananambahan sa inyong dakilang pangalan. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang awitin po namin ay para sa Panginoon. Ha? Huwag niyo na pong titingnan yung aming boses. Papakinggan pala. Yun na lang po message. Thank you. Sandali lang po. Check. Babaguhin daw po, hindi po kasi Hindi yan. po kasi yan. Basta po kahit anong pagsubok po, habang tayo may tinig, tayo umawit po sa Panginoon. Ayan na po, totoo na po yan. Yan na po ang original. Ako sa'yo'y lumalapit, sa'yo mahal naming Panginoon, nagpapasalamat
iyong pag-iingat, bawat araw ng aming buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapatan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, sa tuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, nanatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Awitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailanpaman dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Papuri po sa Diyos. Thank you, Lord. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And happy birthday po, Sister Annalyn. Ngayong araw po ang kanyang kaarawan. Praise be to God sa kanila pong inawit na awitin sa Panginoon. And maganda po itong pasimula para sa ating pag-uusapan. Sa buong buwan po ng August, we talk about what one of our beliefs at turo ng Panginoon ng isa sa ating mga paninindigan, ang patuloy sa pagbibigay, patungkol sa pagbibigay. Tinuturo po natin sa loob ng ilang mga linggo kung ano ang totoong pagbibigay ayon sa banal na kasulatan ng Panginoon. Hindi ito obligasyon, hindi ito tax, na para bang napipilitan tayo, kundi isa itong pagmamahal natin sa Diyos. Tinitingnan din natin throughout, doon po kahit po sa mga online streaming natin and Bible studies, ano nakakaapekto sa ating pagbibigay. Andiyan yung pagiging makasarili, ang pagiging mainggitin na tumatalo doon sa purpose ng pagkakapatiran at pagmamahal natin sa isa't isa. Napakahalaga that we maintain a good relationship with each and everyone. Tama po? Maganda na meron tayong malalim na relasyon sa kapwa natin kasi doon makikita yung ating pagiging isang tagasunod ni Kristo. At sa pamamagitan nun, mag-uumpisa tayo sa paghayo din at paggawa ng misyon ng ating Panginoon. So one of our articles of faith is about giving. So yun ang pag-uusapan po natin. At alam niyo po ba na may kinalaman ng pagbibigay sa pagsunod natin doon sa ikalawang utos ng Panginoon, dakilang utos? Una, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at kalakasan. Pangalawa, ang pag-ibig natin sa ating kapwa.
ginagawa natin ito, yung pag-ibig sa kapwa katulad ng ating sarili, sa pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila, sa paghanap sa kanila, sa pagtulong sa kanila, at kabilang po doon yung tinatawag na pagbibigay. We have also our, para bang sabihin nating mandato o tawag ng Diyos sa atin na tumulong sa ating mga kapatid sa pananampalataya. At ano ang pinaka-purpose ng pagbibigay? Yun po ang titingnan natin sa 2 Korinto, chapter 8, verse 1 to 15. Ating pong makikiayos po yung ating pong pang-click. Ito po ang title ng message po natin. Hindi dahil sa sobra, kundi dahil sa pag-ibig. Yan ang title. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Bakit ba ako magbibigay kay Lord? No, siguro sa mga bagong kapatiran, sa mga bagong nakakilala pa lang kay Lord, yung mga baby pa lang sa pananampalataya, niisip natin, pag ako may sobrang pera, doon ako mag-o-offering. So kapag wala kang pera, wala kang trabaho, kaunti lang meron ka, hindi mo na ako magbibigay. So tayo naman, kung tayo binebless ni Lord, minsan may kaisipan tayo, ang daming blessing na binigay sa akin ni Lord. Kahit pa paano magbibigay ako sa Panginoon. Ngayon, ituturo sa atin ni Apostol Pablo na ang pagbibigay ay hindi dahil sobra. Magbibigay tayo, kundi dahil sa pag-ibig. Mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. At yun ang itinuro ni Apostol Pablo. Sabi dito, bigyan natin ng konting likod aralin yung ating text kasi lagi nating pinag-aaralan about giving itong Corinthians. Actually, in Corinthians chapter 9. Pero maganda, pag-usapan muna natin yung 2 Corinthians chapter 8. So, ang pinaka-context ng buong Corinth, yung pangalawang sulat, ang iglesia sa Corinto ay maraming kinakaharap na suliranin noong panahon na sinulatan sila ni Pablo. So, nung tatayo ang church ng Corinth, nag-boom sila, naging okay, maayos sila, pero may mga suliranin sila. Kaya nga, nung nabubuhay pa si Paul, gusto niyang bigyan ng reminder itong mga tao dito. Dito sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, sinulatan sila upang makipagkasundo siya doon sa mga kapatiran tumutuligsa sa kanya. So nung tinayo niya, na natayo ang church, okay ang relationship niya, but as the years go by, marami nang nag-oppose kay Paul. Ngayon, sumulat siya, gusto niya makipag-amend. Kung meron kayong galit sa akin, meron tayong problema, pag-usapan natin, kasi hindi maganda. So gusto niya maayos at maintain yung kanyang maayos na relasyon doon sa mga tiga-Corinth. Next, ang mga maraming tumututol doon sa mga pagiging apostol ni Pablo doon sa mga tiga-Corinth. They question, bakit si Pablo ba talaga ay sinugo ng Panginoon? So sa teksto natin, ay tinalakay ni Pablo ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga kapatid na nangangailangan. Siningit niya doon sa kanyang sulat kung gaano kahalaga ang pagtulong sa kapwa, lalo tikit sa mga kapatid na nangangailangan. So we have this kind of mindset na kapag ako member ng church, I have this obligation na magbigay. So without knowing kung saan mapupunta yung ibibigay ko, doon nakikita natin may mga programa tayong ginagawa para sa church. Para bang nakatatak lagi sa isip ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, obligasyon ko magbigay. So kahit sa ibang pananampalataya, they have this kind of mindset na kapag ako naging Christian, ako ay member ng isang religion, kailangan ko magbigay without knowing the purpose o anong intention kung bakit ako nagbibigay. Gusto po nating burahin yon. Gusto nating itama ang ibig sabihin ng pagbibigay. Kaya tayo nagbibigay kasi meron tayong pagmamalasakit at gusto nating tumulong sa ating kapwa. Gusto nating may mga tao pang makakilala sa Diyos. Amen? Sino po dito ang gustong marami pang tao ang makakilala kay Lord? Taas ang kamay. So lahat gagawin natin. Meron po ba kayong gustong gawin? Alam po ba natin ang ating misyon? So kung meron tayong pagnanais, kita nyo kung ano nangyayari sa sanlibutan? Kung ano mga nangyayari sa ating mga kabataan? Nakikita natin ang pasama ng pasamaan sa sanlibutan. At siyempre, walang ibang sagot doon kundi magkaroon sila ng pagkakilanlan kay Kristo. At bilang iglesia, bilang tinawag ng Panginoon, may mission tayo na abutin sila.
At hindi natin magagawa yun kung wala tayong magiging part, wala tayong magiging heart. At kabilang sa puso na yun, yung pagtulong, gamitin natin ang ating mga ari-arian ng salapi upang makatulong tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Now, there are some examples na binigay si Paul. Sabi dito, ang halimbawa ng pagbibigay. Sa verse 1 to 6, sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng sa mga iglesia sa Macedonia. Tumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. So naggawa siya ng example, Macedonian Church. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, maginhawa po ba ang kalagayan ng mga taga-Macedonia? Hindi. According sa sinabi ni Paul, dumadanas sila ng problema. Problema lang ba? Hindi. Ang sabi ni Paul, matinding kahirapan. So sila yung mga taong pagtitingnan mo sa society, huwag na kayong magbigay. Diba? Kasi ang tindi na ng pinagdadaanan niya, dapat kayo ang binibigyan. Pero itong sabi ni Paul, nagbigay sila kahit sila ay sinusubok. Sabi ni Paul, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y nagbigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sabi nun nilang mga tiga Macedonia, nagmamakaawa sila kay Paul, Paul, bigyan mo kami ng chance. Siguro sabi ni Paul, wag na kayong magbigay. Kayo nga dapat ang bibigyan eh. Nakalista kayo. Kayo ang susunod na bibigyan ng ayuda. Sabi ng mga taga Macedonia, please, kami ang tutulong. May problema, may pangangailangan, pero nagmamakaawa. Please, kami ang tutulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. So siguro sabi ni Paul, sige, magbibigay siguro sila, kaunti lang. May problema eh. Nagulat si Apostol Pablo. Higit sa inaasahan namin ang binigay nila. Bakit? Anong ginawa ng mga taga Macedonia? Number 1, binigay nila ang kanilang sarili. Hindi sila nagbigay ng pera muna. Binigay ang sarili. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakausap namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito. Na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Sabi dito, makita natin na sa mga naunang talata na ay nagbigay si Pablo ng isang halimbawa ng pagtulong sa mga kapatid. Pangalawa, ginamit ni Pablo ang halimbawa, ang kabutihan ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ang mga iglesia sa Macedonia ay malaki ang puso sa pagtulong sa mga kapatid. Hindi dahil labis, hindi dahil sobra, kundi dahil sa pag-ibig. Malaki ang kanilang puso sa pagtulong. So we are not talking about your financial status. We are talking about your love for your brothers and sisters. Tandaan, ang kahirapan, hindi hadlang upang gumawa ng mabuti. At the same time, hindi rin dapat dahilan ng kahirapan sa paggawa ng masama. Hindi porket may pangangailangan sa pera, hindi porket may pinagdadaanan, ay lisensya na para gumawa ng masama. Amen? Kung may problema ka, huwag po kayong gagawa ng masama. Kaya hindi, kung may problema, hindi po hadlang para hindi gumawa ng mabuti. Sabi nga dito, may mga tao maraming pera, pero sarado ang puso. Tama ba? Ang dami nating nakikita mayayaman, pero tumutulong kaya? Probably, marami silang material possession, pero sarado ang puso. Pero may tandaan po ninyo, at sana isa po tayo sa mga ito, meron din namang mga taong kakaunti ang mayroon, ngunit handang magbahagi. It's not about what you have. It's about what your heart desires. Merong mga taong gustong bumigay. Tandaan po natin, pangalawa, ang pagbibigay ay kusang loob. Sabihin nyo nga po, kusang loob. Sabi ni Paul, huwag mabigat sa loob, hindi napipilitan. Kasi ayaw ng Diyos sa nagbibigay ng pilit.
Okay? Sabihin mo sa katabi mo, kusang loob. Hindi dapat napipilitan. Dapat may pagnanais talaga na makatulong at maging blessing sa iba. Kaya nga tama yung mga sinasabi. Kapag ikaw na mahal mo talaga si Lord and you want to help people, hindi ka na kailangang i-challenge pa. Kasi alam ko tinatawag ka na ng Diyos para magbigay kahit wala nang basahin sa unahan. Though ito'y parte ng programa natin na ginagawa. Pero if your heart is there and the willingness is there, kusa kang magbibigay sa Panginoon. Amen? So kung merong isa sa inyong tinatawag ng Diyos to be part of something, to do something for the Lord, at nakikita mo na ang isa sa paraan na magagamit mong iyong buhay, ang iyong pera, huwag kang magpapahadlang. Huwag kang magdadalawang isip because God is calling you to become a blessing. Hindi dapat napipilitan, kundi may pagnanais. Anong kanilang ginawa? Ito po. Una nilang binigay ang kanilang sarili sa Diyos. Hindi natin pinag-uusapan dito yung pera. But the Church of Macedonia, this is the principle. Ibigay mo muna ang buhay mo kay Lord. Merong isang church, nagkaroon sila ng Thanksgiving. Nagkaroon sila ng Thanksgiving offering. Nagbigay sila. Then, merong isang mahirap na pamilya na gusto ding magbigay sa Panginoon. Alam niyo, wala sila. Alam mo, ang ginawa ng isang lalaki? May dala siyang malaking basket. Yung parang yung basket na ginagamit natin sa Thanksgiving. Nilagay sa unahan. Alam niyo po kung anong ginawa ng lalaki? Sumakay doon sa loob. Sabi, wala akong ibibigay sa Panginoon, kundi ang aking sarili. First, you give your life to the Lord. Hindi po kagad pera. Akala natin natutuwa si Lord dahil nagbibigay tayo ng malaki. No. God wants your heart. And where there is your heart, there is your treasures too. Kasi kung nasaan ang puso mo, lahat, buhay, oras, lakas, effort, pati pananalapi, doon mo ibibigay. So let us all give our hearts to the Lord. Kapag ang isang tao ay tunay na katalaga sa Panginoon, ang kanyang ari-arian, oras, kakayahan at lakas ay nagiging paraan upang maglingkod sa Diyos. So, yun yung binabanggit. According to Galatians 6:10, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Okay? Anong pong sabi? Hanggat may time, hanggat may chance, hanggat buhay ka, gumawa tayo ng mabuti. Kanino daw? Sa mga tao. And then there's an emphasis ni Apostle Paul. Lalo na, sabihin nyo nga po, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Nakita mo yung kapatid mo nahihirapan. Kinakabog ang kalooban mo. Ano man ang iyong makakaya, tulungan mo siya. You see the mission of the church. You see kung ano yung mga gagawin natin. Kinakatok ka ng Diyos. Huwag mong pipigilan. Hanggat may chance ka, bigyan mo at gamitin mo ang iyong buhay para sa Panginoon. Katulad ng Macedonia. The example of the Macedonian church. It's not about kung ano yung kalagayan mo sa buhay, financially, economically, but it's about your heart and love for the Lord. Hanggat may pagkakataon, kasi baka mamaya wala na tayong chance na magbigay para sa Panginoon. Ayaw nating hindi tayo makasali. Number 2, the mission of the church. Sabi dito, sa verse 7 to 12, masagana kayo sa lahat ng bagay. Okay? Sa pananampalataya, pagpapahayag, dami na ng preaching. Sa kaalaman, they have the knowledge. Parang Church of Christ sa Liliw, no? Malakas, masagana sa faith, masagana sa pangangaral, maraming alam pagdating sa Bible, sa kasipagan, dami masisipag tayo mga kapatid. Sa inyong pag-ibig sa amin, pagmamahal sa mga kapatid, sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakagawang ito. Ano kaya yung tinutukoy niyang pagkakagawang ito? Kakawang-gawang ito? Yung pagbibigay. Mayaman na kayo sa lahat. Huwag kayong papayag na hindi kayo mayaman sa pagtulong at pagbibigay sa kapwa.
Sabi ni Paul, di ko kayo inuutusan. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kung anong meron sa bulsa, kundi yung katapatan ng pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong isa pang taon. Okay? Meron na silang pag-iipon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Meron tayong pinagpe-pray kay Lord. Meron tayong gawin. Ang sabi ni Paul, tapusin na natin ito. Hindi lamang sa plano, kundi sa gawa. Sabi mo nga sa katabi mo, tapusin na natin. Ano man yung pinagpe-pray natin kay Lord, gamit ang ating mga sariling kakayanan, tapusin na. Sabi ni Paul, tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangarin magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya, hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So binanggit ni Paul ang mission. Siguro ito ay specific goal. May goal ang Corinth. Sabi ni Paul, nagdadalawang isip ata kayo. Tapusin na ninyo. So it's not just about the mission of making disciples, reaching the lost, kundi yung mga specific goal ng church. Few weeks ago, ni-reveal sa atin yung gusto nating gawin. And it would be a blessing. Kung ito'y hinahangad natin, ang challenge ni Paul, that would be one of our short-term goals as a church. Makapagtayo tayo ng gagamitin natin para sa Panginoon. Sabi ni Paul, tapusin natin. Binanggit ni Paul kung ano ang kapansin-pansin sa mga taga-Korinto. Mayaman sila, pero kailangan din nating maging mayaman sa ibang bagay. Ano ang misyon ng iglesia? Next slide. Number 1, ito ang mission natin as reminded by Paul. Magpatuloy na palaguin ang lahat ng bagay na magbigay kaluguran sa Panginoon. All of our programs, all of our activities, sabi nga ng Bible study natin, pagmamahal sa kapatid, being relational to them, palaguin tayo, lumago tayo sa lahat ng bagay. Amen? That is our goal. Lumago tayo, mag-mature tayo sa lahat ng bagay. Pangalawa, bilang iglesia ng Panginoon ay dapat magkaroon tayo ng isang misyon para sa Diyos at sa mga tao. We do believe that all our programs will lead to reaching the lost, making disciples for Christ. Yun ang ating misyon. Ang plano ng iglesia ay dapat tapusin bilang pagpapakita ng katapatan sa Diyos. May mga plano po ba kayo para kay Lord? Ang mga seniors, young professionals, kababaihan, kalalakihan, the church as a whole, tapusin natin. Huwag tayong papayag na lilipas tayo na hindi natin tatapusin yung nilagay ng Diyos sa puso niya. Amen? Individually, I know God is telling you something. Merong mission na binigay si Lord sa inyo. Nakikita nyo sa trabaho nyo, sa pamilya nyo. Tapusin mo for the sake of the Lord. Whatever it is that God is putting into your hearts, naniniwala ako kinakausap kayo ng Diyos. And God is telling you to do something. Gawin mo. That is your personal mission for the Lord. Gawin mo. Huwag kang papa-apekto sa nangyayari sa paligid, sa kahinaan mo. If God is calling you, sabihin natin yung, "Here I am, Lord. Send me." Gamitin mo ako, Panginoon Diyos, sa anuman ang gusto mong gawin. Gawin ang lahat upang matupad ang ating misyon para sa Diyos. Pero meron po akong gustong sabihin sa inyo na hindi dapat nating kalimutan. Pangatlo, ang pagtulong sa bawat isa. Sa paggawa ng ating mga misyon, huwag nating kakalimutan ang pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sabi ni Paul, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Kasi may mga nangangailangan eh. Sabi ni Paul,
Pagbigyan niyo yung mga may problema, may mga nangangailangan, bigyan niyo. Sabi ni Paul, hindi naman sa ibig kong sabihin mabigatan ng ilan. Tapos yung iba na may problema, haya-hay na lang dahil tanggap na lang ng tanggap. Ito ang sabi ni Paul. Ang ibig ko yung magtulungan kayo sa isa't isa. Ito ang principle ni Paul. Masagana kayo ngayon. If you are blessed, taas nga po ang kamay biniles ng Lord, taas ang kamay. In any aspect of life, amen. Ito ang sabi ni Paul, masagana kayo ngayon. Dapat lang, marapat lamang na tumulong kayo sa nangangailangan. Kasi meron ka eh. Ito ang sabi ni Paul, kung dumating, kung kayo naman ang mangangailangan, at yung mga tinulungan ninyo ang sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Relationship. Wala ako eh, tinulungan mo ako. Pag ikaw naman ang nawalan, ako naman ang tutulong sa inyo. Tulad ng nasusulat, ang sabi dito, sa gayon, magkapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami, hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti, hindi naman nagkulang. Bakit? May magpupuno eh. Kaya kapatid, if God blessed you with so much time, with so much resources, hindi lang para sa iyo yan, hindi para mag-upgrade ng lifestyle. Pwede naman, but most importantly, to upgrade your giving and being kind. To help those in need. May dahilan kung bakit ka pinagpala ng Diyos. May dahilan. At kapag dumating ang panahon na tayo naman ang mga ilangan, may mga taong makaka-realize din, tutulungan ko ang aking kapatid na ito. Yun ang pagmamahalan ng pagkakapatiran. Tumulong sa bawat isa, magbigay ayon sa kakayanan. Hindi pare-pareho ang ating kakayanan, ngunit lahat ay maaaring magkaroon ng bahagi. May mga kayang magbigay ng marami, ang iba ay maunti. Okay lang po yun. Iba naman, talento ang binibigay, ang iba naman ay serbisyo, manpower. Kung anong meron ka, kung anong kaya mo, yun ang ibigay mo para sa Panginoon. Amen? So it's not always about money. Sometimes it's your time. Minsan nga, presensya eh. May mga taong nakita mo lang na nandun. Parang empowered ka na. Sometimes it's your presence. Diba? Minsan pag nakikita natin ng mga seniors na tumatayo dito sa unahan, presence lang nila, sapat na. It's an encouragement to us. There are people like that, no? Pag nakikita mo, empower ako na dito. Lalo na kung magulang ka. Minsan, di ba, makita ka lang ng mga anak mo sa mga activities nila, they are so empowered. Bibigyan sila ng lahat. Sometimes it's not just about money. Minsan yung oras mo, talento mo, o serbisyo mo. Tandaan po ninyo, tayo po ay pamilya na nagtutulungan. Yang katabi mo, kapatid mo yan. Nasa likod mo, kapatid mo yan. Tingnan nyo ngayon, nasa paligid nyo. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan mo yan. Kapatid mo yan eh. Sa loob ng pamilya, kahit ayaw mo, kahit wala ka, kapag ang anak mo ay nangailangan, isasakripisyo mo lahat. That's what we can do to our family, church family. Ngayon, maaaring ikaw ay may trabaho, ang iba ay nangangailangan. Bukas, maaaring ikaw naman ang dapat tulungan. So if you have the means to give, be a blessing. This is the principle of the Apostle Paul. Hindi nagpipilit, hindi dahil sobra, kundi dahil sa pag-ibig. Amen? So as we end, bilang isang Kristiyano, mas naisin natin ang palaging makatulong sa iba. Sa mundong punong-puno ng pagiging makasarili, be selfless. Think of others. Huwag mong isipin kung anong i-upgrade mo sa bahay mo. Pwede mo namang isipin later. But unahin natin kung anong may tutulong natin sa iba. Ito ay bilang pagtupad sa ating misyon bilang isang iglesia ng Panginoon. Ang pagbibigay sa abot ng ating makakaya ay kalugudan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you for reminding us kung ano ang ibig sabihin ng pagkakapatiran. It's about giving what we have to help others. It's about being selfless
Kalimutan ng sarili. Katulad ng iyong ginawa. Kinalimutan mo, nagsakripisyo ka, nahirapan ka, para kami ay managana sa kaligtasan. Kaya Panginoon, kung kami man ay ganun din, sana hindi lang namin maisip ang aming sarili, maisip din namin ang iba. I-upgrade namin ang aming pong giving, i-upgrade po namin ang aming pagtulong. At most importantly, kung meron kang ipinapagawa sa Liliw Church, tapusin namin. Huwag kaming papayag na hindi kami part ng mission na ito. It could be a short-term goal. It could be sharing the gospel, making disciples. Ano man yung pinapagawa mo po sa amin, hindi kami papayag na hindi namin tatapusin ito. Kasi tapat ka sa amin, tinapos mo ang mission mo sa amin, kaya tatapusin din namin yung mission na pinapagawa mo po sa amin. Continue to talk in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ay po lahat ay tumayo. And let us sing a song of invitation. Katulad ng mensahe, bago ibigay ang bulsa, bago ibigay ang talento, buhay mo na yung bigay kay Lord. So maybe there's some of us here o nakakapanood ng ating online na hindi pa tinatanggap sa kanyang buhay si Kristo. Maaari kang lumapit sa unahan and give yourself to the Lord. Nasa Kanya, nahalin manganggap mo't bitak, matatagpuan mo tuwi-tuwi na kay Jesus.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirasyo iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kalahagan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo manalangin, dakila naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli at kami nakapakinig ng inyong mayayamang salita. Sa bahaging ito, Panginoon, ng aming gawain, namin pong idinadalangin na ang bawat isa pong kapatid na tatanggap po ng inyong bandal na katawan at dugo ay samahan po ninyo kami sa aming pagsisiyasat sa aming mga sarili. Dalangin namin dakilang Ama na kami po ay maging lugod-lugod po sa inyong harapan at sa pagtanggap namin ng inyong banal na katawan at dugo, kami po ay maging mabangong samyo po sa inyong hapag. Dalangin namin, Panginoon, na kami inyong patawarin sa aming kung kami po ay natagpuan yun, nagkulang at nagkaroon ng pagkakasala. At dalangin namin, Panginoon, na kami po ay makapamuhay ng naayon at karapat dapat po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang tinapay, pagpalain niyo po ang saro, at dalangin namin pagpalain niyo po ang lahat na magsitanggap nito. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinto 9:6. Dadapuat sinasabi ko ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kanya kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadakila ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito na pagtatapos ng gawain namin, muli Panginoon, pinupuri ka namin at ibinabalik ang kapurihan diyan sa iyong dakilang pangalan. Una Panginoon, ang pagpapasalamat namin sa nakaraang mga araw na ang bawat isa sa amin dakilang Diyos sa inyong iningatan. Iningatan mo kami sa aming paglalakbay sa araw-araw. Iningatan mo kami sa aming paghahanap buhay. Iningatan mo kami sa masasamang tao na posibleng gumawa ng hindi maganda sa amin. Kaya nasumpungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa iyong mga anak
na naandito sa bahay-sambahan upang purihin ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dakilang Diyos, taos-pusong pagpapasalamat namin, Panginoon, ang mga aral na muli mong itinuro sa amin, ang pagpapaalala, Panginoon, kung paano ang tamang pagbibigay at pagpapahalaga sa mga kapatid na nangangailangan at lalong-lalo na, Panginoon, sa mga programang iniaatas mo sa amin ng iyong banal na iglesia. Kaya nga, Panginoon, sa nakaraang mga linggo, kami, Panginoon, ay nagplano ng isang malaking proyekto para sa iyong iglesia dito sa bayan ng Liliw, na magkaroon, Panginoon, ng isang Liliw Christian Camp upang sa magkaganon ito ay may handog namin sa iyo at alam namin, Panginoon, ito ay magagamit ng mga susunod na henerasyon ng aming mga kabataan, ng mga kapatid na mananampalataya hindi lamang dito sa Liliw kundi sa iba't ibang dako ng Laguna ay mapakinabangan ang proyekto ito ng bayan ng Liliw. Ito, Panginoon, ay nagpakita ng isang senyales na ito ay matutupad sapagkat hindi pa man, Panginoon, napaplano ang bagay na ito ay nagbigay ka na ng initial na pondo upang sa magkaganon, Panginoon, ay maplanuhan namin ang isang malaking proyektong aming gustong may isang katuparan sa pamamagitan mo. Inaantay na lang po namin, Panginoon, ang lupang pagtatayuan ng proyektong ito na sa lalong madaling panahon, alam namin, Panginoon, ay pagkakaloob mo sapagkat alam namin na mga pag-aari namin dito sa lupang ito ay iiwan lang namin. Kaya ito, Panginoon, ay nihahanda namin ang lahat ng bagay na ito upang magkaroon ng kaluwalhatian ng iyong banal na iglesia dito sa dako ng Liliw. Ang individual naman, Panginoon, na mga panalangin namin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid namin na may karamdaman, kagaya, Panginoon, ng kapatid na Opin, pareho lang kami ng karamdaman na ibinigay mo. Subalit sa pamamagitan ng panalangin ng buong kapatiran at ng mga kapatid naming nagmamahal sa amin, ay tagumpay naming nakamtan ang kagalingan ng mga sakit na naramdaman namin at aming pinagdaanan. Ganyan din, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanggaling sa ibang dako, sa dako ng Maynila, kung paano mo sila sinamahan dito, Panginoon, alam namin na ibabalik mo rin sila sa kanilang pinanggalingan na ligtasan ng mga uri ng kapahamakan. Sa pandaliang panahon, Panginoon, nakasama namin ang kapatid na pamilya ng kapatid na Paeng. Sila po ay galing sa Canada at naandito sila, Panginoon, sa ilang linggong pagtigil na dito sa Liliw. Ay nakita mo, nakasama namin na nanambahan sa iyo. Alam namin, Panginoon, na papatnubayan mo ang pamilyang ito na hanggang sa makabalik sa isang linggo sa dako na kanilang pupuntahan na ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sapagkat sila nananampalataya din, Panginoon, ang kanilang buhay ay nanggagaling lang sa iyo. O Panginoon, ang mga kaloob na ibinigay ng bawat isa sa amin, alam namin o alam mo, Panginoon, na ito ay gagamitin namin sa tamang paraan upang sa magkaganon mabigyan ka ng kaluguran. May mga personal kaming mga panalangin, Panginoon. Tingnan mo ang aming mga puso at ang aming mga isipan at doon makikita mo, dakilang Diyos, ang gustong ihibig ng iyong mga anak sa iyo. Pero ikaw nagsabi, Panginoon, hindi pa man namin ibinubukas ang aming mga labi at aming mga bibig. Eh, tinanggap na namin ito sapagkat ang pananampalataya namin sa iyo ay ganun na lamang. Kaya, Panginoon, sa lahat ng bagay, ang kalooban mo po ang mangyari at ang diyang sa amin. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala sa isang Diyos na sa Kanya ay ganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan magpakailan paman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen.
Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.